Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sabi po niya no, ni Sara Duterte, gusto sana daw niya, na-interview po si Sara kasi hindi natuloy pa Japan. Hindi natuloy kasi na-leak yung kanyang paglakwatsa. Binago yung schedule, hindi na lang tinuloy. Ngayon, na-interview ng media, sabi ni Sara, gusto sana daw niya na mapabilis yung trial, yung impeachment trial. And sabi niya dito, VP Sara hopes for a speedy process in her impeachment trial. Gusto sana namin na mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba na may ginawang masama? Hindi ba totoo yung mga akusasyon? So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration? Sabi niya mga kababayan sa interview kanina. Kung gusto mo po ng speedy trial, unang-una, hindi ka man po pumupunta doon kasi sa trial. Kaya nagiging matagal at saka yung mga kaalyado po ninyong mga senador, tanong ng tanong. Yung mga tanong pati nila doon sa mga witnesses para isalba kayo. Nag-abogado kahit napaka tawag dito, napakalinaw na mga ebidensya po at inamin na mismo, itinuro na kayo, nilaglag na kayo mismo ng inyong SDO si Gina Acosta. Malinaw po na may ginawa kayong mali, may ginawa kayong masama. Una yung sa pagbabanta sa ating Pangulo. Oh. So, dapat, ang ginawa ninyo para speedy yung trial, pumunta kayo doon at sabihin ninyo, lahat ng akusasyon nakalagay doon sa articles of impeachment, totoo. Di tapos, kasi talagang guilty po kayo. Kaya lang, siyempre, yung proseso natatagalan kasi sige ang deny ninyo. Recorded yung lahat. Yung pagbabanta ninyo. Sige pang deny ninyo. No joke yon yung pagbabanta. Inamin ninyo na kumontak na kayo ng papatay sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos. Recorded yun eh. At saka kay Martin Romualdez. Ang problema, pagdating dito sa impeachment, ano sabi ng inyong abogado at yung mga propagandista? Freedom of expression man lang. Hindi totoo yung pagbabanta. Walang grave threats. Yan ang problema eh. Kaya natatagalan. Despite the fact na recorded yung inyong pagbabanta at no joke, may kinausap na kayo. At dito naman po, sa confidential funds, napakalinaw po ng mga ebidensya na puro chichirya at yung responsible accountable officer, kayo mismo. Di ba? Itinuro na kayo mismo ni Gina Acosta. Sino nag-utos? Si Sara Duterte niya, si Ma'am. Si Vice President anong description sa'yo? The head of the agency niya. Kaya natatagalan yung proseso kasi ayaw pa ninyong umamin. Defend pa ng defend yung inyong mga abogado kahit nahihirapan na silang mag-defend kasi nga napakalakas ng ebidensya. Di ba? Zero yung walang tawag dito. Walang mga resibo, acknowledgement receipts lang nandun. Na yung pumirma, magkasampung tao lang na mga empleyado ninyo. Pare-parehas yung signature.
Sabi dito, asked by a reporter about others saying that her personal attendance would expedite the process, Duterte responded, hindi totoo yun. Kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na ring pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Hindi naman ako abogado para sa impeachment. Doon sa wala akong matutulong doon. So wala akong maitutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado at yan yung participation at appearance ko doon. Kaya nga po nahirapan yung mga abogado kasi kayo man talaga yung may alam kung sino yung nag-utos. Tinuro na kayo nga ni Gina Acosta. Kayo mismo ang dapat nandoon. Kasi unang-una, yung mga abogado po ninyo, wala man doon nang malunok yung confidential funds. Wala man doon. Ito'y puro lang mga kwento ninyo para kayo makalusot. Pero ang may alam talaga, kayo po mismo. Kayo mismo nag-utos. Sabi ni Gina Acosta mismo, kayo yung nag-utos. Ngayon, para mapadali, umami na kasi at sabihin guilty. Kasi guilty ka man talaga. Di tapos na. Gusto ninyong mapabilis tapos ayaw man ninyo mag-attend. Di ba? Napakasinungaling ninyo. Sabi ninyo, I want a bloodbath. Wala mang nangyayaring bloodbath. Kasi alangan man yung makipag-bloodbath doon, yung abogado mo lang, wala mang kinalaman doon sa pagwaldas ng confidential funds. Ay, nako talaga itong si Sara Duterte. Puro palusot. Kaya sabi ni Rafaela David, National President ng Akbayan, kung gusto ni Sara ng speedy trial, then show up. Correct. Pero sabi ni Pulong, speedy trial does not mean speedy surrender to a predetermined narrative. Hindi porkit hindi siya nakaupo sa hearing room, ay maaari nang sabihing umiiwas siya sa accountability. Puruan niya talaga, Mr. Maravillas, baliktad yung pag-iisip. Kaya nga siya wala doon kasi umiiwas. Kasi kung hindi siya umiiwas, di nandun siya. O, di ba? Napakalinaw. Kung hindi siya umiiwas, di nandun siya. Umiiwas siyang malinaw. Kaya nga siya wala doon. Tama? Nandun lang yung mga abogadong hirap na hirap ipagtanggol si Sara Duterte. Kasi nga po, siya man lang talaga ang may alam kung paano nalustay. Siya yung nag-utos eh. Di ba? Napakalinaw noon. Yan sabi dito, sumagot si Pulong, di kailangan ng araw-araw na presensya. Sinagot ni First District Davao City Representative Paulo Duterte and Hamon ng Akbayan Citizens Action Party kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa gumugulong niyang impeachment trial kung talagang nais niyang mapabilis ang proseso nito. Alam ng bawat abogado na hindi kailangan ng araw-araw na presensya ng ating BP sa impeachment trial unless kung gusto niyo lang siyang ipahiya sa ad ng kongresista sa kanyang post. Anong hindi kailangan ng araw-araw? Ni isang araw walang dinaluhan si Sara. Dumalo pa doon sa pagsagot mo sa kasong grave threats po ninyo. Pero sa grave threats niya sa impeachment trial, wala siya. Kita mo na? At saka, anong gustong ipahiya? Unang-una, di ba hindi na nahiya si Sara sa kanyang mga ginagawa? Proud pa nga siya nung pagbantaan yung ating Pangulo. Yung pagmumura niya. Pagmumura ninyo, proud kayo. So walang rason na ipahiya si Sara Duterte.
Unang-una, hindi na po tinatablan ng hiya. Puro nga kawalang hiyaan yung ginagawa niya. Paano pa siya mapapahiya na puro kawalang hiya yan yung ginagawa niya? Imagine, siya lang ang vice presidente na nagawang pagbantaan ng sitting president, yung first lady at saka si speaker. Wala pang nakagawang ganyang kahiyaan sa buong mundo. So anong rason na kailangan pang ipahiya? Di ba? Ang mga ginawa niya, puro kahihiyan na. Kahihiyan sa ating bansa. Giit ni Representative Duterte, kung nais nilang marinig ang depensa, dapat ay ang gawin ng mga abogado ng BC ang trabaho nila. Ang malaga ay ang ebidensya, ang due process, ang patas na pagdinig. Anyway, kung ayaw man niyang pumunta doon, wala man problema. Hindi man required, kung gusto lang niya. Nagre-reklamo siya na gusto niyang mapabilis. Kung gusto niyang mapabilis, umami na siya. Tapos na. Di ba? Ayaw niyang gusto niya palang mapabilis, hindi man siya pumupunta. Di wag siyang magreklamo sa matagal na proseso. Di ba? Importante, binibigyan siya ng due process. Yung mga na-EJK nga ng tatay po ninyo, walang due process. Pag sa inyo, gusto ninyo ng due process at gusto ninyo ng speedy trial. Di ba? Yes, sabi ni Terry Ridon, magkapareho ang naisin ng pangalawang Pangulo at ng House Prosecution Panel na maging mabilis ang proseso ng paglilitis ng kanyang kaso ng Senate Impeachment Court. Sisikapin ng prosecution na maisalang ang lahat ng ebidensya at testigo sa pinakamaaga at pinakamabilis na panahon para sa dulo makapagbigay ng hatol ang korte. O ngayon, si Atty. Capona nagsabi, huwag po kayong mag-press conference kasi hindi po yan ang Korte ng Bayan. Ang Korte ng Bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Sabi naman ni Pulong, alam naman ng taong bayan kung sino ang ilang buwan ng puro press conference, puro dada at puro narrative. Malinaw naman po ang puro dada, puro narrative sa press con. Si Sara, hindi man umarap sa korte. Puro baliktad niya, Mr. Maravillas. Ang sinasabi ng kampo ng Duterte. Ano pa ang asahan mo po dyan sa mga taong niya na puro talaga ganyan yan? Pag naniwala pa kayo sa mga sasabi nila, hindi nabudol kayo niyan. Tama? Puro baliktad po ang sinasabi nila. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Sanay sila sa gaslighting. Di ba? Mga kababayan, ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.